Kahit ramdam na ang simoy ng eleksyon, tiniyak ng House Quad Committee na hindi maaapektuhan ang kanilang mga pagdinig ukol sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, sa ikatlo o ikaapat na linggo ng Oktubre, ipagpapatuloy nila ang kanilang talakayan kahit pa naka-session break ang Kongreso. Tuloy-tuloy pa rin tayo dahil mas mahalaga itong obligasyon ng Quadcom para sa ating mga kababayan, no, na ipagpatuloy itong mga investigasyon na ito, and then para po kami ay makagawa ng mga panungkalang batas na makakatulong po sa ating bansa. Isa sa pinakabagong development sa Quadcom hearings ay ang issue na Chinese spy umano si Guo. Ipinalabas pa sa pagdinig ng joint panel noong Biyernes ang isang international documentary na nagpapatotoo rito. So hindi ka spy? Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture? Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Sabi ni Barbers, bagamat itinatanggi ni Guo ang issue, sa kilos pa lang niya malinaw na ang ebidensya. Para sa akin parang initial reaction yun ng isang taong nabuking para sa akin. So klarong-klaro na hindi niya inaakala na merong ganun, no? Na I heard that ang sabi ng kanyang mga abogado, maaari daw po itong artificial intelligence. Ewan ko lamang, kaya nga nabanggit ko kanina na dapat siguro mas malalim pang investigation ang dapat gawin. Sa ngayon, bukas ang Quadcom sa ideya na kausapin din mismo si Xie Zhijiang para mabigyang linaw ang usapin. Si Xie ang self-confessed Chinese spy na nagdadawit kay Guo sa issue. Pinag-uusapan namin yan kasi nga, if only to prove a point na itong si Alice Guo na pumasok dito bilang espiya, siguro dapat mas yung mga ahensya ng ating gobyerno na mas nakakaalam ang gumawa ng investigation. Pero dahil lang doon sa punto na gusto nating malaman kung ito ba'y may basihan o kung ano man, no? If the Thai government will allow us, pwede naming tingnan. Sa hiwalay na panayam naman kay Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na bahagi rin ng House Quad Committee, iginit niyang marami pang dapat abangan sa kanilang mga pagdinig. Nagpro-broaden ang konteksto ng extrajudicial killing. If in the past, ang iniisip natin is all about drugs. Today, it concerns also politics and even competition with certain illegal activities among the competitors like Dharma and Parayuga. Una nang nagpasalamat ang mga miyembro ng Philippine Military Academy Matikas Class of 1983 sa Quadcom sa kanilang pagdinig na nagresulta sa pagkakatukoy sa mga umunoy nasa likod ng pagpatay sa kanilang mista na si retired Police General at dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Sabi ni Congressman Barbers, paiigtingin pa nila ang pagsiyasat ukol dito. Ikinalugod din nila na muli na ring iimbestigahan ng PNP ang murder case. Ang aming layunin talaga diyan sa Quadcom ay bukod sa makapag-propose tayo ng mga panukalang batas bilang trabaho ng Kongreso ito, no, in aid of legislation, isa rin sa aming layunin ay makapagbigay din ng mga rekomendasyon. Sa mga susunod na linggo, inaasang ipagpapatuloy ng Quadcom ang kanilang mga pagdinig kahit pa naka-session break ngayon ang Kongreso. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.